Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary, yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Mga opisyal ng Department of Justice, Foreign Affairs at Philippine National Police kabilang sa mga posibleng dumalo sa pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Huwebes base sa listahan ng Office of the Executive Secretary. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tingnan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Nasa 600 recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na isilipin ng Kamara kung talagang may natanggap na pondo. Napakita natin na mga katulad tao na katulad na Ditali ay kailangan pagbayaran ng ginagawa nila dito. Kaya sisiguraduhin ko na tatapusin natin to, lilitis natin to, at hanggang walang verdict laban sa kanya ay hindi siya madideport. Dito lang siya sa Pilipinas. Russian-American vlogger na nambastos sa ilang Pilipino sa Taguig City, hindi muna ide-deport. Kaso sa Pilipinas dapat munang tapusin ayon sa Department of the Interior and Local Government. Ang show cause order po ay dapat i-welcome ng mga makakatanggap nito, ng mga kandidato, sapagkat at least binibigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na masagot yung mga paratang po sa kanila. At yan naman po ay hindi pa ang formal at opisyal na kaso. Dalawang gubernatorial candidate pinagpaliwanag ng COMELEC dahil sa issue ng diskriminasyon. Resolusyon upang hindi maabuso ang kampanya, caucus at sortie, tatalakayin bukas ng ANBank. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. May listahan na ang Malacanang ng mga pangalan na posibleng dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, may sagot din ng palasyo sa pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magsusumbong umano sa Estados Unidos para panagutin ang may-ari ng eroplanong ginamit sa dating Pangulo papunta sa The Hague, Netherlands. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Magandang hapon, Nel. May natanggap na bang imbitasyon yung mga pinadadalo sa pagdinig ng Senado sa Huwebes? Jun, wala pang natatanggap na impormasyon ng Presidential Communications Office kung may natanggap na ng formal na imbitasyon ng Office of the Executive Secretary ukol nga dito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado na may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nagbigay na ng listahan ng tanggapan ni ES Lucas Bersamin sa mga maaaring dumalo sa pagdinig. Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary, yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Kabilang sa posibleng dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadullon, Chief State Counsel Dennis R. Vinchan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara. Kasama rin sina Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil,
PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, Special Envoy Marcus Lacanilao at iba pa. Ayon kay Yusek Castro, ang desisyon na ito ng tanggapan ni E.S. Bersamin ay bilang pagrespeto kay Senate President Francis Chis Escudero. Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Samantala, wala namang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa para panagutin ang may-ari ng eroplanong sinakyan ng dating Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Ayon kay Senator de la Rosa, malinaw umano na sa executive order ni US President Donald Trump na maaari umanong patawan ng parusa ang sinumang non-American person o organisasyong may direktang pakikipag-ugnayan sa ICC para i-detain ang isang protected person. Bumuelta naman si Yusek Castro sa senador at sinabing nakasaad rin sa EO ang pagrespeto ng US sa prerogatibo at soberanya ng isang bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya itumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Sa ngayon ay hinihintay pa natin kung ano yung magiging reaksyon o anumang pahayag ni Pangulong Marcos ukol nga dito sa magaganap o sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ukol nga dito sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. June. Nel, meron na bang reaction din ng Malacanang? Kasi sinasabi nga ni Yusek Castro kanina, yung lagi niya sinasabi na ito lamang ginagawa nila, yung pagpapadala nga kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay pakikipag-cooperate lamang sa Interpol. Pero may binanggit sa isang panayam ang spokesperson ng ICC na sinasabi na yung decision na yon na pagpapadala kay dating Pangulong Duterte ay decision yon ng Philippine authorities. Meron na bang sagot na gano'n? Base doon sa mga nauna ng pahayag ng Malacanang ukol doon sa issue nga nung pag-aresto kay Pangulong Duterte, sinasabi ng Malacanang na yun nga ang kanilang paninindigan, nakipagtulungan tayo doon sa Interpol. Yun nga, at hindi naman doon sa ICC. Pero particular dyan sa tanong mo, June, wala pa tayong nakukuhang anumang sagot dyan sa issue na yan. Pero yun lamang yung lagi nating nadidinig na posisyon ng Malacanang ukol dyan sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, yung pagsunod doon sa sinasaad ng batas natin at ganoon din yung ating pakikipagkasundo, yung agreement natin sa Interpol. Maaaring kung dadalo bukas si Secretary Remulla, kasi maaaring maitanong yan sa pagdinig bukas sa Senado rin, Nele. Yes, yun nga. Iaabangan din natin yung mga development, yung ibang mga issue ng mga senador dahil marami nga silang katanungan pa dito sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At abangan din natin kung ano yung magiging reaction ng Malacanang. Pero sa ngayon kasi, June, inihintay din natin yung kung ano yung reaction mismo ni Pangulong Duterte dahil nga yung presidential sister mismo yung nagsasagawa ng pagdinig. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Umaasa si Senador Amy Marcos na ibubunyag ng mga opisyal ng administrasyon sa pagdinig ng Senado ang katotohanan kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos kumpirmahin ng palasyo na dadalo na sa Senate hearing ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng presidential sister na sana ay hudyat na ang kanilang anunsyo ng pagnanais na ibunyag ang katotohanan. Ito'y upang maliwanagan ng sambayanan patungkol sa totoong mga pangyayari. Sa pagbibigay sa admin officials ng ikatlong pagkakataong magpaliwanag, wag anya sana itong mauwi sa pagkukubli o pakitang tao lang. Nakatakdang isagawa ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs sa Huwebes, Abril 10.
Samantala, naisilipin ng Kamara kung talagang may natanggap na pondo ang nasa 600 recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang mga ito ay sinasabing may records sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Halos 2,000 ang recipients ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education sa ilalim ng kanyang pangasiwa. Batay ito sa libu-libong resibong isinumite ng OVP at DepEd para sa liquidation ng confidential funds. Ayon kay House Assistant Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, 600 sa mga pangalan na may kumpirmadong record o tala sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ngayon ang gustong masilip ng kongresista kung kumpirmadong may natanggap nga bang confidential funds ang mga ito. Ginawa nito ang pahayag matapos na madagdagan pa ang bilang ng kahina-hinalang pangalan ng recipients ng confidential funds ni VP Duterte. Partikular na ang mga may kahawig na pangalan ng high-profile personalities at celebrities tulad ng Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Mapapaisip ka po talaga kasi parang ang tingin mo dito sa mga taong to, multo na wala pong pagkatao. Ang isyong ito nakapaloob sa Article 2 ng impeachment na nakahain na sa Senado, partikular na ang pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umano'y paglustay at maling paggamit ng confidential funds. Nakauwi na sa Pilipinas si VP Duterte pagkatapos ng halos 1 buwang pananatili sa The Hague para asikasuhin ang kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa OVP, inaasahang magbibigay ng pahayag ang Vice Presidente ukol sa iba't ibang issue sa mga susunod na araw. Una nang iginiit ng pangalawang Pangulo na guni-guni lang ng mga kongresista ang sinasabing matibay na ebidensya laban sa kanya kaugnay ng questionableng paggastos nito ng confidential funds. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi ibabalik sa kanyang bansa ang Russian-American vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, dapat natapusin muna ni Dorovetsky ang kaso sa bansa bago ito i-deport ng Bureau of Immigration. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Ang nangyayari dito kay Vitaly ay magbablog siya ng kabastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Magtatagal pa sa Pilipinas ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, dapat na panagutan muna ni Zorovetsky ang ginawang pamamahiya sa ilang mamamayan sa bansa bago ito i-deport ng Bureau of Immigration. Napakita natin na mga katulad na tao na katulad na Vitaly, ay kailangan pagbayaran ang ginagawa niya dito. Kaya sisiguraduhin ko na tatapusin natin to, ilitis natin to, at hanggang walang verdict laban sa kanya, ay hindi siya ma-deport. Dito lang siya sa Pilipinas. Sinabi pa ni Secretary Rimulya, hindi bibigyan ng special treatment si Zorovetsky sa Bureau of Immigration Detention Facility. Idadaan po sa tamang proseso ang pag-inquest at pag-charge sa kanya at kung ano ang kinakain ng regular na inmate ay siya rin kakainin. May babala pa si Secretary Rimulya sa mga vlogger na mayroong kaparehong content kay Zorovetsky. People have to take responsibility for the content they create. It is not a license to shame or to hurt or to besmirch anyone. A vlog, ang social media,
ay may kakibat na responsibilidad kasama sa kanilang pag-post. So, babala na rin sa lahat. Kung gusto nyo pagkakitaan ng katarantaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Imumungkahi ng kalihim sa mga mambabatas na palakasin pa ang kasong libel sa bansa. Dapat yan ng cyber libel crime natin na i-modify pa. Kasuggest namin sa mga lawmakers to, na susunod na kongreso, kung pwedeng ihigpitan pa nila ang batas laban dito at hindi liberal masyadong, hindi conservative masyadong interpretation. At the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity, ay pinagkakitaan nila, ay dapat panagutan naman nila. Nahaharap sa reklamong unjust vexation, theft at attempted theft ang dayuhang vlogger matapos na mangharas ng ilang Pilipino at kinuna ng video para gawing content sa vlog nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang ebidensyang nakapagturo ng pag-aresto sa 3 Pilipino sa China dahil sa umunoy pang-eespiya ay bahagi ng retaliation o ganti ng Beijing sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasalukuyan pa itong iniimbestigahan at ipapaubaya na nila ito sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. We believe that is just a part of the initial investigation. There is no yet concrete evidence if it is really a retaliation or a part of retaliation of the other country. We will not say that because there's no final investigation on that matter. Ayon pa sa Malacanang, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tulong sa nasabing mga Pilipino na naaresto sa China. Nanawagan na isang grupo ng magsasaka na magkaroon ng proactive response sa pamahalaan kaugnay sa naging pataw na karagdagang taripa sa bansa bunsod ng reciprocal tariff ng Estados Unidos. Ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, hindi dapat maging kampante ang bansa dahil lamang nakikita na mas mababa ang pataw na taripa sa Pilipinas kaysa sa kakompetensyang bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. We cannot be too confident about that assessment kasi ang effect ng 17% na tariff, let's say mga ating processed tuna, mga fruit juices, coconut-based products exported from the Philippines, pagdating sa US market, magiging mas mahal lang mga consumer items na binabayaran po ng Amerikano. Huwag maging kampante. Ito ang panawagan ng grupong magsasaka sa pamahalaan, bunsod ng pagtaas ng pataw na taripa ng Estados Unidos. Bagamat maliit lamang ang 17% at ang impact nito sa Pilipinas kumpara sa mga kakompetensyang bansa, nararapat pa rin aniya na maging alerto at magkaroon ng proactive response ang pamahalaan patungkol dito. Kasi hanap sila ng alternative na buyers sa kanilang product. Kung hindi nila kayang ibenta sa US, baka titignan nila ang Pilipinas, dito nila itatapon. At mas mura, baka i-subsidize pa nila yung kanilang exports natin, matatamaan din ang presyo ng ating local agricultural product. Sakaling mangyari ito, dadami ang importasyon ng bansa at mas magiging mura aniya ang presyo ng mga imported, natatamaan naman ang presyo ng mga local agricultural products. Sa panig naman ng Department of Finance, aminado si Finance Secretary Ralph Recto na hindi bentahe ang pagpataw ng taripa sa mga bansa dahil magbubunga ito ng paghina sa pag-ikot ng ekonomiya sa buong mundo. Ang maganda lang aniya ay hindi export-led growth o hindi nakatuon sa pag-export ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas kaya hindi ganun kalaki ang epekto nito, hindi tulad sa ibang mga bansa. It will make sense for them to come to the Philippines at mas mura ang taripa kung dito gagawin yung mga produkto nila at kung yan ay ibebenta sa Amerika. Meron tayong batas sa yung Create More para makatulong sa paghikayat ng mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas to be part of the US global supply chain. Maliit lang din aniya ang trade surplus ng Pilipinas sa Amerika kaya hindi na rin nakapagtataka kung mas mababa ang pataw na taripa dito kumpara sa ibang mga bansa.
Samantala, paniwala naman ni Senator Sherwin Gatchalian, bagamat nakikita na minimal lamang ang impact nito sa ngayon, nararapat pa ring mapag-aralan ito ng pamahalaan. We need to study very carefully if may possibility na mag-relocate or tinatawag nilang reshoring, yung mga companies na nandito, may possibility na lumipat doon kasi definitely it will create unemployment in our country. Yun ang ayaw natin kasi marami pa rin walang trabaho sa atin. Dagdag pa ng mambabatas na marami ang dapat na isaalang-alang sa usapin na ito at kailangang mapag-aralang mabuti kung ano ang posibleng magiging epekto nito sa ating ekonomiya. I think Congress and the Senate should conduct a hearing on this para maintindihan ng lahat. Alam ko very complicated yan, maintindihan ng tao. Pero dapat maintindihan rin natin kung ano bang impacto sa trabaho, anong impacto sa economic growth natin, and may impact ba ito to our currency. Tiniyak naman ng palasyo na may plano na dito ang pamahalaan. Yun po, kasama po sa pag-aaralan. At muli, sasabihin ko po sa inyo yung detalye kung ano po yung maaaring maging action dito ng Pilipinas. Meron po kasi, ang pamahalaan po natin sa pamumuno po ng ating Pangulo ay meron po talagang plano for this. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng tulong ang mga polis sa UNTV News and Rescue para gamutin ang mga nagtamo ng injury sa kanilang isinagawang operasyon sa Bacolod City. Kahit mga minor ang injuries ay mahalagang malapatan agad ng lunas upang hindi ito lumala. Ito ang balita ni Lizelle Nael. So 12:55 a.m. Friday ng umaga, naka-receive kami ng call from DRRMO. Kaya agad pinuntahan ng grupo ang Police Station 2 dahil mayroong dalawang lalaking kaka-endorse sa kanila from buy-bust operation at may mga injuries. Gasgas at pananakit sa ilang bahagi ng katawan ang tinamo ng dalawang lalaki na dinala sa Station 2 ng Philippine National Police sa Bacolod City pasado alas 12 nito lamang April 4. Idinaing ng 32 anyos na pasyente ang pananakit ng kanyang kanang kamay at kanang paa dahil sa pamamaga na natamo habang isinasagawa ang operasyon ng mga pulis. Ilan sa isinagawang treatment ng rescue team ay nilinisan ng kanyang mga sugat at nilapatan ng cold compress ang kanyang kamay. Makatutulong ang pag-apply ng cold compress upang mabawasan ang pamamaga ng parte ng katawan na apektado. Yung dalawang pasyente natin, may nakita tayong swelling at contusion o pamamaga at pasa. Pag ganito, yung mga na-encounter natin na mga injuries sa mga responde, nag-a-apply tayo agad ng cold compress para malasan ang pain and swelling o pamamaga. Ang treatment na ito ay mabisang paraan para sa pag-control ng swelling or pamamaga to give alleviation or to ease ang pain na nararamdaman po ng pasyente. Samantala, nilinisan din ng grupo ang natamong mga pasa sa katawan, sa mukha, gasgas sa magkabilang tuhod at maliit na hiwa sa bibig ng 27 anyos na lalaking pasyente. Isa din sa kanilang minonitor ay ang vital signs ng mga ito. Ang UNTV News and Rescue ay handang tumulong anuman ang iyong lahi, kulay o relihiyon. Sa oras ng pangangailangan ay inyo lamang po kaming tawagan. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinismiss na ng Qatari government ang kaso laban sa 17 overseas Filipino workers matapos maaresto ng magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa Malacanang, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Qatari Ambassador kaugnay nito ng kagustuhan ng Pangulo na matutukan ang kapakanan ng mga OFW. Ayon kay Undersecretary Castro, dahil wala ng kaso, balik normal na ang buhay ng mga nasabing Pilipino. Kanina ay nakapagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines, Al Humidi.
sinabi ng Qatari ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Nagsimula na ngayong araw ang taunang Cope Thunder exercise sa pagitan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas at Estados Unidos. Pagkatapos ng 3 linggong suspensyon sa paglipad, muling sasabak sa pagsasanay ang FA-50 Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force. Sa unang pagkakataon, magkakaroon din ng observer mula sa iba't ibang kaalyadong bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We have lifted the grounding of our aircraft and right now they are participating in the Cope Thunder 25-1 exercise. Muling lumipad sa himpapawid at sasabak sa Cope Thunder exercise ngayong taon ang FA-50 aircrafts ng Philippine Air Force. Ito ay matapos suspindihin ang 11 pang unit ng fighter jets kasunod ng pagbagsak ng isang unit nito sa Bukidnon noong March 4. Sabi ng Philippine Air Force, natapos na ang kanilang isinasagawang investigasyon at ilalabas na sa lalong madaling panahon ang resulta nito. Gayunman, tiniyak ng hukbong himpapawid na ligtas nang gamitin ang mga eroplano. But right now, our FA-50 fleet is on full operational status and they are participating in our upcoming bilateral and multilateral exercises. Yes, our FA-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have proven them airworthy. Ngayong araw, opisyal nang binuksan ng Cope Thunder Exercise 25-1 dito sa Clark Air Base sa Pampanga. Pinangunahan ito ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng International Observer Program kung saan ilan sa mga kaalyadong bansa ang sasama, gaya ng Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense Force at Indonesian Air Force. Their presence is a reminder that security is not the concern of one, but the responsibility of many. Further down the road, we look forward to the seamless transition to exercise Balikatan, which will continue to push the boundaries of our interoperability with other allied forces. Layunin ng pagsasanay ngayong taon ay paunlarin ang kakayahan sa asymmetric warfare, pahusayin ang conventional capabilities upang matiyak ang kahusayan sa mga operasyon sa himpapawid. Mapataas ang operational readiness at mission effectiveness ng hukbong himpapawid. We're counting on each of you to integrate new technologies, test innovative tactics, and further strengthen our ability to operate together as part of a joint and coalition force. The lessons learned here will help shape our future operations and enhance our ability to respond to any crisis, natural disaster, or security challenges that may arise. Throughout the exercise, we will engage in a range of high-value activities aimed at improving our joint operational effectiveness. This includes developing warfare capabilities for force projection, area denial, enhancing joint archipelagic defense strategies, and sharpening our edge in electronic warfare, electronic intelligence, and mission planning. Kabilang sa pagsasanay ay ang combined air and ground exercises. Ito yung F-16 ng Estados Unidos na gagamitin sa Cope Thunder exercise ngayong taon. Mas advanced ang kakayahan niyan kumpara dito sa FA-50 na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Isa sa balak bilhin ngayon ng sandataang lakas itong F-16 at na balak idagdag sa asset ng Philippine Air Force. Kanina, sabay na lumipad sa himpapawid ang FA-50 ng Philippine Air Force at F-16 ng Estados Unidos sa pagbubukas sa Clark Air Base. The primary role our F-16s will be conducting here is we're going to be integrating with the FA-50s here, doing a variety of mission sets, mostly focused on air-to-air basic training, including dogfighting as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept aircraft. We will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring a multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter.
Nasa 729 personnel at iba't ibang uri ng assets mula sa Philippine Air Force ang lalahok sa pagsasanay gaya ng FA-50, A-29B Super Tucano, S-76A at S-70I Black Hawk helicopters. Mula naman sa United States Pacific Air Force, kabuuang 250 personnel at 12 F-16 fighter jet. Isasagawa ang mga pagsasanay sa Basa Air Base, Clark Air Base at Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac. Tatagal ang pagsasanay hanggang April 18. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa Austin, Texas. Pinagtibay pa ni US President Donald Trump at mga opisyal nito ang pagpapataw ng malalaking taripa sa mga importasyon sa kabila ng epekto nito sa merkado. Ayon kay Treasury Secretary Scott Bessent, wala siyang nakikitang dahilan para sa recession at itinuturing itong isang adjustment process. Nanindigan naman si Commerce Secretary Howard Lutnick sa plano na ipatupad ang mga reciprocal tariffs sa kabila ng mga pagkalugi sa stock market. Patuloy din ang takot ng mga eksperto na magdudulot ng global recession ang mga hakbang na ito ng Trump administration. Nananatiling kampante ang administrasyon ni US President Donald Trump sa mga taripa na inihain nito noong Liberation Day. Samantala, umugong ang sigaw ng mga Amerikano sa lahat ng 50 states, bunsod ng isang malawakang protesta na tinawag nilang hands-off. Ito ay bilang pagtutol sa umano'y hostile takeover ng demokrasya ng Amerika ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ito ang balita ni Klein Sinca. Such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. In the face of unrelenting economic warfare, the United States can no longer continue with a policy of unilateral economic surrender. We have to take care of our people, and we're going to take care of our people first. Naninindigan ang Trump administration sa mga taripa na ipinatupad nito sa mga bansa noong Liberation Day na magpapabuti umano sa industriya ng Estados Unidos. Ayon sa mga bagong pahayag ni US President Trump sa Truth Social, sinabi nito na nagbabalik ang mga trabaho at negosyo sa Estados Unidos. Tinawag niyang isang economic revolution ang kasalukuyang mga pangyayari sa bansa bunsod ng mga taripa. Patuloy rin ang pagpuri niya sa mga taripa na inihain niya sa China at European Union na nakakapagbigay aniya sa Estados Unidos ng bilyon-bilyong dolyar. Nilinaw din ng United States Trade Representative Jameson Greer na makakuha talaga ng matataas na rates ang mga bansang hindi maganda ang naging pagtrato sa US. First of all, we're doing a reciprocal tariff, right? This is a golden rule for the golden age. We treat them how they treat us. Kasabay nito, muling bumaba ang Dow Futures na 1,250 points o 3.3%, habang ang S&P 500 Futures ay bumaba ng 3.7% at Nasdaq Futures mula sa 4.6%. Ang mababang US stocks na ito ay isang palatandaan na mahamon sa ekonomiya at pagkasira ng mga merkado na hindi pa nakikita muli simula noong COVID-19 pandemic. Samantala, tinatayang nasa 600,000 ang lumuhok sa hands-off protest sa mahigit 1,400 locations sa Amerika, kabilang ang Boston, Los Angeles, Washington DC at ibang bansa kagaya ng London at Paris. None of this is normal. This is why we have to fight for our Constitution. Because here is the thing, no matter who you are, Elon Musk and Donald Trump and corrupt congressional Republicans are coming for you. Klein Sinca, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
Wala pa ring natatanggap na tugon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky mula sa Estados Unidos matapos tumanggi ang Russia sa isang full at unconditional ceasefire. Sa halip ay naglunsad pa ang Russia ng malawakang missile at drone attack sa Ukraine na ikinasugat ng 7 tao at ikinasawi ng 2. Bunsod nito, inutusan na ni Zelensky ang mga opisyal ng Ukraine na palakasin ang air defense at gumawa ng mga bilateral na hakbang kasama ang US. Dagdag pa ni Zelensky, ang pagtanggi ni Putin sa ceasefire ay isang taktika upang mapanatili ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng pag-atake mula sa dagat. Binawi ng opposition leader ng Australia na si Peter Dutton ang pangako niyang wakasan ang work from home para sa mga public servant. Kasunod ito ng matinding batikos at kritisismo mula sa publiko, gayon din sa katunggali nito ng Labour Party. Humingi ng paumanhin si Dutton at inamin na nagkamali sila sa isang package na layunin sanang pahusayin ang efficiency sa public sector. Nilinaw nito na ang pagbabago ay para lamang sana sa mga manggagawa sa Canberra. Sa ngayon, sinabi ni Shadow Finance Minister Jane Hume na hindi na nila babaguhin ang flexible working arrangements kabilang ang work from home. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Austin, Texas, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Muling nakaranas ng dangerous maneuver ang barko ng Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra mula sa China Coast Guard vessel na may bow number na 3302. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dahil sa seamanship ng mga tauhan ng PCG ay naiwasan ang banggaan ng 2 barko. Ayon pa kay Commodore Tariela, tila ginagawa na umanong normal ng China ang pagpapatrolya ng mga barko nito sa West Philippine Sea. Kalinsabay nito ay nangako ang PCG na hindi sila titigil sa pagtaboy sa mga barko ng China papalabas ng ating teritoryo. Every time that we monitor such kind of Coast Guard vessel moving closer, at least less than 80, that's the time that we deploy a Coast Guard vessel to push them back. Namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel malapit sa Batanes. Kaugnay nito, balak ng Philippine Coast Guard na magsagawa ng radio challenge sa naturang barko. Ito ang balita ni Benedict Samson. The Philippine Coast Guard, using the dark vessel detection of the Canadian government, was able to monitor the presence of Chinese research vessel Songshan Dasui. It has an overall length of 114 meters and a tonnage of 2,300. Isang Chinese research vessel ang namonitor ng Philippine Coast Guard na pumasok sa karagatang sakop ng Itbayat, Batanes noong April 2. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nadiskubre ito sa pamamagitan ng dark vessel monitoring ng Canadian government. Ayon pa kay Commodore Tariela, March 31 nang umalis ito sa Guangdong Province, China. At mula noong April 2 hanggang ngayong araw, nagpapaikot-ikot lamang ito sa may layong higit 100 nautical miles ng Itbayat, Batanes. And since then on, it stayed within our own exclusive economic zone, which is seemingly conducting maritime scientific research because of its consistent patterns of navigation. Sinabi pa ni Tariela na anumang pagsasagawa ng research activity na walang permiso sa ating pamahalaan ay malinaw na paglabag sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Bilang aksyon, magpapadala ang PCG ng eroplano at barko upang i-radio challenge at i-monitor ang galaw ng naturang research vessel. As we speak right now, the Commandant of the Philippine Coast Guard has already directed our Coast Guard aircraft to challenge this Chinese research vessel
and for us also to document such a lawful activity of the Chinese research vessel in our own exclusive economic zone up north. Tikom naman ang PCG kung ang pananatili ng naturang research vessel ay may kaugnayan sa nangyayaring tensyon sa bansang Taiwan at sa nangyaring pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth noong March 28. Sa pagbisita ng US Defense Chief, sinabi nito na sa darating na balikatan exercise, nakasama ang pagkakaroon ng bilateral Special Forces training sa Batanes. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections sa COMELEC ang dalawang kandidato sa pagka-gobernador, isa sa Mindanao at Batangas dahil sa issue ng diskriminasyon. Samantala tatalakayin naman bukas ng COMELEC ang isang resolusyon upang gawing safe space o hindi maabuso ang kampanya, caucus at sortie. Ito ang balita ni Dante Amento. May hangganan ang pagbibiro. At may hangganan, yung pagpapatawa lang naman natin. Dapat po alam natin lahat yun. Inisyuhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC ang gubernatorial candidate at re-electionist ng Misamis Oriental sa Mindanao na si Peter Unabia. Pinagpaliwanag ng COMELEC si Unabia kaugnay sa pahayag nito sa isang rally laban sa mga kababaihan. Sinabi nito na dapat ang scholarship program para sa kursong nursing sa kanilang lalawigan ay para lamang sa mga babae at magaganda. Dahil kung hindi niya maganda ay lalala ang karamdaman ng mga lalaki. Di man pwedeng maot. Kaya kung luya ng mga lalaki at tumangon sa pangit nga nurse, naunsa naman. Musamot atong sakita na. Kinanglang gwapa. May pahayag din ito na ang mga nangyaring karahasan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao UBARM tulad ng pambobomba sa Katolikong simbahan at massacre sa Maguindanao. Papayag ba niya sila na mangyayari ito sa kanilang lugar? May karahasan din anya na ang may kagagawan ay Maranao. Last election, adunay harassment sa Ingog City. Upat ka kapitan dito sa Ingog Heras, gisaka. Kisay nagsaka ang mga Maranao. Kinakailangan natin ng paliwanag dun sa bagay na yan sapagkat maaaring ito ay may paglabag sa ating pong anti-discrimination resolution. Tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan kundi sa relihiyon. At yan po ay covered po ng resolution na yan. Una nang kinundina ng Muslim Religious Group ang pahayag na ito ni Unabia. Sa kanyang pahayag sinabi ng gobernador ginamit lang anya ng kanyang kalaban ang kanyang pahayag out of context. Hindi nila intensyon na sirain ang dignidad, identity ng mga Maranao. Samantala, pinagpaliwanag din ng COMELEC ang Vice Mayor ng mataas na kahoy at tumatakbong gobernador ng Batangas na si Jay Ilagan. Kaugnay naman ito sa mga pahayag nito laban sa isa pa niyang katunggali at dating gobernador na si Vilma Santos Recto. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos laang na laos na. Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Binigyan ng 3 araw ng COMELEC ang dalawang opisyal para isumite ang kanilang paliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng election offense o disqualification alinsunod sa kanilang resolusyon hinggil sa anti-discrimination. Ang show cause order po ay dapat i-welcome ng mga makakatanggap nito ng mga kandidato sapagkat at least binibigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na masagot yung mga paratang po sa kanila. At yan naman po hindi pa ang formal at opisyal na kaso. Kapag hindi sumagot ang mga ito sa loob ng 3 araw, ay tuluyan na silang sasampahan ng reklamo ng COMELEC. Bukas ay isang resolusyon na mismong si Chairman Garcia ang nag-sponsor ang inaasahang tatalakayin sa kanilang unbanked session. Pangunahing layon nito na gawing safe space o ligtas sa diskriminasyon, pambabastos ang mga pangangampanya, caucus o sortie ng mga kandidato. Paliwanag ng COMELEC hindi dahilan ang kampanya o eleksyon para mambastos. Isipin nyo, nilalabanan na namin ang fake news, nilalabanan na namin ang misinformation, ang pamimili ng boto, ang abuse of state resources, yung pala may panibago na namang laban, yung kabastusan sa mismong pangangampanya. Samantala matapos ideklarang nasa ilalim ng COMELEC control ang bayan ng Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, inilagay ng Commissioner in Charge o pansamantalang tagapamahala si Commissioner Noli Pipo.
Pangungunahan nito ang pagbabantay sa operasyon ng local government units sa lugar at sitwasyon doon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nagsumite ng sulat sa Supreme Court kanina ang grupong Gabriela. Hiniling nila sa korte na patawan ng parusa ang congressional candidate ng Pasig na si Attorney Christian Sia. Kaugnay ito sa pahayag niya laban sa mga single mother sa isang ginawang kampanya. Ayon sa Gabriela, lumabag siya sa Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA, partikular sa gender-based harassment. Dapat din anyang i-disqualify ng Commission on Elections o COMELEC ang kandidatura nito. Magsasagawa ng imbestigasyon ang Senado hinggil sa patuloy na napapaulat na insidente ng bullying sa mga paaralan. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, tututukan nila ang mga polisiya ng mga eskwelahan laban sa bullying. Pinag-aaralan na rin anya ang paglalagay ng CCTV camera sa bawat silid-aralan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So it's very concerning. And it's happening in our schools. Kaya may hearing tayo tomorrow to know what government should do and what government is doing and what our schools and principals and parents are doing as well. Nababahala si Senador Sherwin Gatchalian sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng pambubuli sa pagitan ng mga estudyante na nangyayari sa loob pa mismo ng mga paaralan. Bagamat mayroon naman anyang mga guidance counselor na maaaring puntahan ng mga bata kung sila ay may problema. At mga bagong batas kaugnay ng mental health at well-being sa mga paaralan. Aminado ang senador na may kakulangan pa rin para sa mga hakbang na ito. Kaya naman magsasagawa ng pagdinig ang senador na siya ring chairperson ng Senate Committee on Basic Education upang alamin kung naipatutupad ba ang mga pulisiyang ito. Ang focus namin is policy, not so much on the individual incidents, but the policy. Ano bang policy ng school in terms of prevention nitong bullying. And we also need to understand why bullying is happening rampantly in our country. Tsaka nagiging mas violent ngayon ang bullying. Hindi lang binubully, binivideo, i-upload yung video, pinapahiya pa yung bata kasi pag in-upload yung video. Paliwanag pa ni Senador Gatchalian, pinag-aaralan din ng komite ang pananagutan ng mga paaralan at magulang sa ilang insidente ng pangbubuli. Kabilang na dito kung mapatutunayang walang ginagawa ang mga paaralan upang tugunan ang problemang ito sa mga eskwelahan. Upang maiwasan ang mga insidente ng pambubuli, partikular na sa loob ng mga silid-aralan, ilang hakbang ang tinitingnan ng Senate Committee on Basic Education na maaaring ipatupad sa mga paaralan. In some schools, meron silang CCTV, very selective lang, no? At depende rin sa LGU. But that's also a very good idea. In fact, nakuha kaming mga suggestion na talagang dapat nang pondohan rin yung CCTV sa school. So meron kaming makuhang mga ganun na petition kasi deterrent din siya. No? So we're studying that angle as well. Bukas na isasagawa ang pagdinig ng Senado kaugnay ng bullying cases sa pagitan ng mga mag-aaral. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, pinag-iisipan pa nila kung iimbitahan nila dito ang ilang estudyante at magulang. Ngunit mas tiyak anya na padadaluhin dito ang mga pamunuan ng mga paaralan at kaukulang ahensya, partikular na ang Department of Education. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpadala na ng fact-finding team ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para imbestigahan ang umano'y pananamantala sa isang person with disability o PWD sa Pasig City para gamitin sa umano'y isang smear campaign. Sa opisyal na pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, sinabi nito na ang ahensya mismo ang mangunguna sa pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng video. Ang naturang video na viral na ngayon ay uploaded sa Facebook page na The Journal Pasig. Dito tinanong ang PWD kung ano pa ang kulang na serbisyo sa Pasig at kung sino ang susunod niyang ibobotong mayor. Sa isang panayam, sinabi na ng kamag-anak ng PWD na mayroon itong psychological disability.
Yung PWD po, kailangan po kasi may ban ng pension, pero wala po. Iboboto nyo pa po ba sa darating na eleksyon? Hindi na po. Sino po ang iboboto natin? At Sara po. Hindi aalisin sa pwesto bilang head ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Strike Force si Gabriel Go. Gayunman, ipinag-utos ni MMDA Chairman na Tony Don Artes na kailangan itong sumailalim sa 5 araw na mentorship coaching ng traffic management. Nakafocus ang training sa pamumuno, paggalang at disiplina at may espesyal na atensyon sa stress at anger management. Ang naturang mentorship training ay nasa ilalim ng guidance ni Edison Nebria ng MMDA Traffic Education Division. Noong nakarang linggo, sinampahan ng kaso si Gabriel Go ng pulis na ipinahaya niya sa isang vlog sa clearing operation sa Quezon City. Kumbinsido ang pamunuan ng Philippine National Police na pagnanakaw lamang ang pakay ng 8 pulis na pumasok sa bahay ng isang Chinese national sa Las Piñas City. Kaya naman sinabi ni National Capital Region Police Office Deputy Chief for Administration, Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr. na kinasuhan na ang mga ito at kasalukuyang nakulong sa Las Piñas Station Custodial Facility. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Naniniwala po kami na pagnanakaw talaga yun. Dahil yung sinerve nilang warrant, guys lang talaga yun, disguise lang yun para ma-justify yung presence nila. Pero pag titignan natin, the ultimate motive is pagnanakaw po talaga. Sinimula na ng Internal Affairs Service ang free charge investigation laban sa 8 tauhan ng District Special Operating Unit o DSOU na sangkot sa hulidap sa Chinese national sa Las Piñas City. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, ito ay may kaugnayan sa administrative complaint na isinampa laban sa mga ito na kinabibilangan ng grave neglect of duty sa hindi paggamit ng body-worn camera, grave misconduct, grave dishonesty, at conduct unbecoming of a police officer at simple neglect of duty. Sinabi naman ni National Capital Region Police Office Deputy Director for Administration, Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr. Pagnanakaw lamang ang motibo ng mga tauhan ng DSOU dahil puno ng irregularidad ang ginawang operasyon ng mga ito. Nakita natin na maraming violation. And one is, wala silang body-worn camera which is very required talaga ng korte yun. Yung kanilang pre-coordination hindi rin maayos. Yung pre-operations clearance was only signed by the team leader, yung DSOU, Major Cuballes. So doon pa lang lumalabas na siya lang yung pumirma ng pre-operations clearance where in fact it should be signed by the Deputy District Director of for Operation of the Eastern Police District. So doon pa lang makikita natin marami ng violation. And worst thing na nangyari, yung hinuli nila, hindi pa yun yung totoong Mr. Geely. Hindi rin aniya kapanipaniwala na manunuhol ang Chinese national ng 12 million pesos, gayong nasa 200,000 lamang ang piyansa sa paglabag sa Republic Act 10591. Nakita rin natin na nag-serve sila ng warrant of arrest for violation of illegal possession of firearms, and doon sa report nila, medyo kaduda-duda na sir dahil nakalagay doon, allegedly, they were bribed. Nagbibigay, nag-offer yung Chinese ng 14 million. Where in fact, yung warrant of arrest na sinerve nila, available ng 200,000. Dagdag ni Peñones, ang bitbit na warrant of arrest ng mga pulis ay recycled na dahil naisilbi na ito sa totoong suspect noon pang March 2023. Sinabi pa ni Brigadier General Peñones na hindi nagsasalita ang 8 pulis kung saan dinala ang mga alahas at cash na nawawala sa bahay ng biktima. Actually po, during the investigation, ma'am, they are ma'am about it. Actually, para-pareho lang yung statement sinasabi nila, but on the part of the NCRPO and the Eastern Police District, tuloy-tuloy pa rin po yung effort natin para ma-recover natin lahat na alleged na nawawala ng mga items and pera, ma'am. Nauna nang sinabi ng pamilya ng biktima na nasa 85 million pesos ang tinangay ng mga pulis, kabilang ng cash, mga mamahaling relo, gold bar, gadgets at mamahaling bag.
and store the item will place into the small carry and take all the very like Rolex watch and the golds and US dollar, put in the luggage and put the plastic and plastic and without just take out. Yes, the money, peso, also the US dollar, the other currency dollar, right? They put some in the small casing only, but some of them, the police they took the watch, Rolex, and then the bracelet, they put in their pocket. I think it's around 20 minutes, something like this only. They do it very fast. Si DILG Secretary John Vic Remulla sinabing wala nang mas mataas pa sa direktor ng Eastern Police District na mananagot sa naturang insidente. Wala kaming information sa ganung lugar. Ito tingin ko mga rogue cops ang talaga na sila nag-uusap kung anong gagawin. April 2 nang pasukin ng 8 pulis ang bahay ng Chinese national sa isang subdivision sa Las Piñas City. Bit-bit na mga ito ang warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 laban sa isang G. Lee bukod sa paghuli sa biktima. Kasama umanong tinangay ng mga pulis ang laman ng vault ng Chinese. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-iimbestiga na ang Albay Animal Welfare Coalition, katuwang ang Philippine National Police, Legazpi City at Local Government Unit hinggil sa natatanggap nilang ulat tungkol sa mga nilalasong aso't pusa sa isang barangay sa Legazpi City. Samantala sa Iloilo City, nag-alok ng libreng X-ray screening ang Iloilo Provincial Health Office at Philippine Tuberculosis Society Incorporated sa mga residente. Habang nagmistulang dagat naman ang ilang kalsada sa Maitum, Sarangani matapos ang walang humpay na pag-ulan nitong weekend. Ito ang balita nila Lane Moreno. Sa Albay, tinatayang nasa 20 mga alagang hayop, particular na ang mga aso at pusa, ang inihinalang nilason umano sa barangay San Roque, Legazpi City. Ayon sa Albay Animal Welfare Coalition o AAWC, may mga natatanggap silang ulat sa sinapit ng mga hayop. Nagipagtulungan na ang AAWC sa Legazpi City Police Station upang makipag-ugnayan sa barangay upang matigila ang paglalason at makilala na ang mga taong nasa likod nito. Agad na nagpulong ang mga barangay officials ng San Roque hinggil sa akbang na kanilang gagawin. Bukas naman ang kanilang opisyal na Facebook page para sa mga makapagtuturo sa salarin. Sa Iloilo, nag-alok ng libreng X-ray screening ang Iloilo Provincial Health Office sa mga residente. Katuwang ang Philippine Tuberculosis Society Incorporated, libre ang pagpapa-chest X-ray sa mga maedad 15 pataas. Ayon sa Provincial Health Office, makakatulong ito para mapabilis ang pagtukoy sa mga kaso ng tuberculosis sa probinsya. Para nga mas ma-improve pag ang detection natin sa tuberculosis sa aton nga komunidad. So, gina-introduce nila ang bago nila nga device, ang ultra portable X-ray, kung sa diin nga ang machine nga ni pwede naton madala maski sa remote areas naton sa mga isla, sa mga barangay nga hindi malambutan usually sa aton nga mga salakyan. Ngayong araw, 150 lamang ang target ng PHO, pero magpapatuloy pa ito dahil dadalhin ang portable X-ray sa iba't ibang lugar sa probinsya. Makakatulong din ang X-ray para malaman kung ang isang pasyente o individual ay mayroong heart failure, lung cancer, pneumonia at chest pain. At sa Sarangani, nalubog sa baha ang highway sa barangay Malalad ng Maitum nitong weekend. Sa social media post ni Cherry Oquindo, hanggang binte ang tubig kaya hirap makadaan ang light vehicles. Gayunman, may ilang motorista ang nangahas pa ring tumawid sa kalsada. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, ang ulan sa Sarangani at iba pang dako ng Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matinding bakbakan sa volleyball court ang naganap kahapon sa Paco Arena
kung saan nakuha ng NHA Home Masters ang unang win ngayong season at tinapos naman ng Comelec Suffragettes ang win streak ng BFP Lady Firefighters. Wagi rin sa game kahapon ang PhilHealth Consulta Health Insurers. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi lang basta volleyball kundi bakbakan ng puso't lakas kung saan bawat kupunan ay nagpakitang gilas at nagpamalas ng kanilang determinasyon at tapang sa gitna ng court. Sa unang game kahapon, nakamta na rin ng NHA Home Masters ang kanilang kauna-unahang panalo sa season matapos ang malinis na 3-set sweep laban sa NCMH Wellness Warriors. Lumamang ang Home Masters sa block points at service aces na nagdala sa kanilang panalo sa scores na 25-20, 25-23 at 25-13. Tinanghal na player of the game ang import middle blocker na si Mary Cristel Rosale na gumawa ng 20 points mula sa 13 attacks, 2 block points at 5 service aces. Lately pala, parang nag-viewing kami bago yung susunod na game para mapag-aralan din namin yung weakness nila tsaka kung ano yung weakness namin na maso-support. Una yung binild muna namin yung defense namin. First ball sa service, yung defense, tsaka yung cooperation, communication sa loob ng court. Para naman sa Wellness Warriors, nahirapan sila sa reception at setting ng play. Kaya ayon sa kanilang team captain na si Sandra Lynn Ajon, ito ang kanilang pagpupukusan sa susunod na trainings. Kulang kami po sa receive talaga, hindi po namin na ibibigay ng maayos sa setter po namin. And at the same time, medyo yung setting din po namin is medyo kulang pa po. So since kulang po kami sa receiving and setting, doon po kami mag-focus sa dalawang yon. So aaralin po namin kung paano po ba yung pastuhan po namin para lalo po sa receive, matatapatan na po namin yung mga kahit ano pong lakas ng palo or drop po. Sa Game 2, muling nagpakitang gilas ang PhilHealth Consulta Health Insurers matapos ang kanilang G1 na panalo kontra DFA Emissaries. Sa unang set, dikdikan agad ang naging simula pero lumamang sa attack points ang PhilHealth, dahilan para makuha nila ang set sa score na 25-22. Pero bumawi agad ang DFA sa ikalawang set matapos pumorsyento sa blocking at service aces. Kalahati rin ng kanilang score ay mula sa unforced errors ng kalaban kaya natapos ang second set sa score na 25-22. Ngunit hindi nagpabaya ang PhilHealth sa ikatlo at ikaapat na set. Nagpaulan sila ng total of 34 attack points sa dalawang huling set. Pumorsyento rin sila sa service aces at blockings, kaya nakuha nila ang set sa score na 25-14 at 25-20. Player of the game ang open spiker na si Michelle Agton na gumawa ng amazing 26 points sa match. Talagang pinaghandaan namin sila, inaral namin yung game nila, ano ba yung mga possible na gagawin nila inside the court. So yun lang, nag-stick lang kami sa game plan ni coach. Para naman kay DFA Team Captain Alexandra May Tangayan, kailangan pa nilang i-improve ang communication ng bawat player sa loob ng court. Ang improve pa po namin is communication nga po. Tsaka pabalik pa rin po kami sa basic kasi doon po nagkakaroon din ng problema. Pero pinaka-importante po talaga is communication kasi minsan po kasi nagkakatinginan talaga, hindi na alam po sino talaga kukuha. So baka yun po yung pag-improve namin. Tsaka last po ng error siguro sa mga service, tsaka po yung sa mga down the line na receives. Pagdating ng huling laban, ginulat ng Comelec Suffragettes ang lahat matapos pabagsakin ang dating undefeated na BFP Lady Firefighters sa score na 3-1. Naging dikit ang bawat set
kung saan nakauna ang Comelec na makakuha ng parehong 23-25 sa dalawang set. Ngunit sinubukan pa ng Lady Firefighters na makabalik sa momentum at binaliktad ang third set sa score na 25-23. Pero mas nag-init ang Suffragettes sa ika-4 na set at isinara ang laban sa score na 25-19. Nasungkit ng Comelec ang kanilang ika-6 na sunod na panalo habang winakasan ang preliminary round win streak ng BFP. Lahat ng kalaban namin, nagpe-prepare kami. So, nag-i-stick lang kami lagi sa basic. Like yung service receive, yun nga po yung laging sinasabi ng coach namin na importante. Yun po yung dapat namin panghawakan. Kailangan lagi kaming meron. Bigumang ma-maintain ang clean records sa unang round ng games. Sinabi ni BFP Team Captain Fire Officer 2 Lloyd Abellana na tiyak babawi sila sa second round. More on coverage kami. Tapos yung mga footwork namin, more improve pa namin yun po. Magba-bounce back po kami sa second round po. Abangan ang huling match schedule para sa first round ng UNTV Volleyball League Season 3 ngayong darating na Miyerkules, April 9, live pa rin sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang DFA Emissaries laban sa NHA Home Masters. At AFP Lady Gunner kontra PNP Lady Patroller sa Game 2. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Meron po mga pagkain na sobrang sarap pero sobra din naman na makapagpataba. Narito po ang 5 fattening foods at ang scientific na dahilan kung bakit nakapagpapataba sila. Ang fast food ay puno ng trans fats at refined carbs na mabilis nagpapataas ng blood sugar at nagpapadami ng stored fat sa katawan. Isang fast food meal lang halos kalahati na ng daily calorie needs mo. Ang soft drinks ay mataas sa fructose, isang asukal na hindi kayang sunugin ng katawan kaya naiipon bilang taba sa tiyan at atay. Ayon sa studies, ang madalas uminom ng soft drinks ay mas mabilis tumaba. Alam mo ba ang white rice at white bread ay mabilis maging asukal sa katawan? Kung hindi mo agad nagagamit ang energy nito, naiimbak ito bilang taba. Piliin ang brown rice at whole wheat bread para iwas bilbil. Ang matatamis tulad ng ice cream at donuts ay matataas sa sugar at saturated fat. Kapag sumobra, pwede kang magkaroon ng insulin resistance, hirap kang magsunog ng taba. Ang sugar ay nagtitrigger ng dopamine, kaya parang addiction, hirap tayong huminto. At ang processed at instant foods tulad ng noodles at frozen pizza ay puno ng preservatives, sodium at unhealthy fats. Hindi lang nakakataba, pwede rin magdulot ng bloating. Isang pack ng instant noodles lagpas na sa daily recommended salt intake. Hindi po masamang kumain ng paborito mong pagkain pero dapat tandaan na kailangan moderate lang at kung gusto mong mawala ang iyong bilbil, abay bawasan mo ang pagkain ng mga nabanggit ko at kumain ng healthy. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Yan, hinggil po sa Senate probe. Ano po? Sabi po ni Anthony Silva, every person accused of a crime is presumed to be innocent unless and until his or her guilt is established beyond a reasonable doubt. Matindi yun. Ibig sabihin nun. Sino ba? May nakausap actually ako na si anak ni Ma'am Nina.
Si Princess. Oo, Attorney Princess. Attorney Domingo. Princess. Sabi niya, actually, isa yan sa, kasi di ba sa prosecution siya, sa prosecution siya. Mahirap talaga kasi kailangan beyond reasonable doubt. Correct. So, konting doubt lang. Kahit na sabihin mo, absuelto. Hindi ka pwedeng, kahit sabihin mong maraming ebidensya, but just a little doubt, maabsuelto siya. Ayan, sabi naman ni si Melski ulit tungkol sa show cause sa mga kandidato, sana isabatas yan ng COMELEC na ipagbawal ang mga negative campaigning para maiwasan ang discrimination, harassment at bullying. Malaki kasi ang impact sa audience, lalo na kapag nangangampanya. Kasi yung panahon kasi ngayon, malawak ang nararating ng social media. Hindi katulad ng araw, kahit anong biro gawin nyo sa kampanya, walang I-deny mo lang. Hindi ang nakakakita lang yung kausap mo ngayon. Bukas wala na yan, di ba? Ngayon talagang wala kang lusot. Oo, bukod sa ano kasi, di ba? Kahit yung ang dating CCTV video lang. Ngayon may audio na rin ng CCTV. So madali pong malalaman kung may mga maling ginagawa. Kaya mas maganda kasi sa kampanya, yung talagang plataforma. Ano yung magagawa mo bilang isang lingkod bayan talaga? Hindi kailangan na smear campaign. Correct. Salamat po at shoutout sa atin pong mga kausin na sina Herminio Salunga, Pasiano Orosio, gayon din po kay Mine o Mine Kabanban. Gayon din kay Nelson Segui, tama ba yun? Anthony Riovelo, Russell IB, at mag-shoutout lang din ako dun sa mga kakilala ko po na nanonood ngayon. Maraming salamat sa panonood kina Ronald De La Cruz at kay Dan. Nga pala, ihabol ko na rin yung kaibigan ko. Nakalimutan ko, ang dami nang dami talaga. Inaano mo ba? Oo. Iniipon mo? Ano siya, dati siyang nasa Navy, si Gloria Toralba, kapitan nasa Navy. Tsaka si Jenny Eric, tsaka si Jenny Bolero. So, sana hindi ko kayo nabati sa nung nakaraang linggo. Yan. At mga kasambahay, kung may mga istorya pa po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 15 at 7 na nagsasabi, ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.